Solo. It's me, Josh Flores Witchcraft, and we are in the middle of nowhere. Okay? So, yun lang yung So, I'm Josh Flores Witchcraft. Ang topic natin ngayon is, of course, so nakailang babala na ako about sa Nipah virus, and paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na 2023, 2024, 2025, na ngayon 2026, na magkakaroon tayo ng pandemic. And how deadly is this virus? So, ang topic natin ngayon ay i-explain ko sa inyo kung ano ang dapat yung gawin pag kayo ay tinamaan or para hindi kayo tamaan ng virus na yan. So, yun. Base sa na-sense ko, sa aking, again, this is not to cause misinformation. This is not to cause panic. Okay? Mas mag-consult pa rin kayo sa mga doktor ninyo, mga professional, mga licensed doctor. Alam nyo naman. Yun. At, yun. Ang mga dapat nyong iwasan ay maging unhealthy. Pero, hindi porket healthy ka na, hindi ka na tatamaan ito. Okay? Ito, medyo may plot twist tong Nipah virus na to kasi base sa na-sense ko, sa nasagap na aking third eye, bilang faith healer, of course, hindi lang naman kulam ang kaya kong gamutin. Marami na rin po akong napatunayan na nagamot ko na scientific ang sakit like diabetes o cancer, di ba? At lahat po ng mga sinasabi kong to, ang patunay ko po ay hindi po salita lang kundi sa mga kliyente na naniniwala talaga. Ayun. So ito na. Nakailang babala na ako sa inyo, pero wala pa rin akong sinasabi sa inyo ng proper do's and don'ts. At ang sasabihin ko sa inyo ay dire-diretsyon tayo. Okay? Ang plot twist nitong sakit na to is kung sino pa yung healthy, yung sino yung mas maganda yung daloy ng immune system, yun yung kakapitan nito agad. Pero syempre, kakapitan agad, pero mas malaki yung chance nyo na makaligtas kayo rito. Kasi nga healthy kayo eh. Pero yung sa mga unhealthy naman, sila naman yung mga, kumbaga medyo may kalokohan tong Nipah virus na to. Ayaw ko nang lapitan yung tao yan kasi unhealthy naman yan eh. Parang ganun siya, pero this is serious, guys. Seryoso po ito. Hindi po ito bastang bastang babala lang. Sinasabi ko sa inyo yung do's and don'ts na dapat nyong gawin. So, of course, be healthy, be unhealthy. Yan, sinasabi ko na ngayon, pero medyo hindi ako na-stutter. Okay? Hindi ako na-stutter sa mga sinasabi ko. Actually, tuloy-tuloy ako. Hindi ko lang kasi ma-diretso ng sobrang diretso kasi baka mamaya mas lalo yung hindi maintindihan. Kasi gusto kong, kasi diba, alam niyo naman natin ang tao ngayon, diba? Alam natin ang tao ngayon. Ang tao ngayon, nood lang nood yan. Hindi nila naiintindihan talaga. Kaya mas maganda, yung mga karamihan sa mga mas mahirap makaintindi, kung paano nila intindihin yung isang bagay, ganun ko ina-explain. Ganun yung mga technique ko ngayon. Ito yung pumapasok sa akin, kaya faith healer nga ako. So, yung soul ng mga mga nanonood sa akin, kinokopya ko. Kasi karamihan sa mga manonood sa akin, bukod sa mga sumusuporta sa akin, mga niniwala, karamihan po dito ay mga baguhan pa lang sa akin. So, hindi nila ako masyadong kilala kung anong klaseng o anong kayang gawin ko. So, ito. Backtrack tayo para kasi pag dire-diretso hindi nyo maintindihan eh. Maganda yung sinususpense ko kayo. Kasi napapanood nyo talaga. Yun yung hindi nyo napapansin na alam ko na. Okay? Hindi ko pwedeng sabihin healthy lang yung makakaligtas. Kasi nga, ironically, may plot twist. Kung sino pa yung mga healthy, sila pa yung mas madaling kakapitan. So, anong dapat namin gawin? Yun nga. Kaya medyo pinuputol-putol ko para mas maintindihan ninyo. Diba? Para mas maintindihan ninyo. Siguro naman nagigets nyo na, diba? Hindi ito yung how to lose weight. Hindi ito yung advice ng how to lose weight. Be healthy, eat proper food, ganyan-ganyan. O, syempre common sense na yun.
The more you eat healthy, the more you will lose the bad fats, di ba? Pero this is virus what we are talking about. Ang tanging babala na pwede ko masabi sa inyo, lahat kayo pwede talagang makapitan nito. But, kung gaano kadelikado to, ayoko naman takutin kayo. Delikado po talaga to. This is formidable and this is very, very scary. Because sa vision ko na maraming mamamatay. Totoo yun. It's either way, wala din kayong kawala. Wala kayong kawala sa social media, wala kayong kawala sa news. Alam niyo kung bakit? You will lose in every way. How? Bakit mo nasasabi niyo si Flores? Bakit? Parang halos dumaan yung mga buwan, dumaan yung mga linggo. Parang wala naman nababalita. Yun nga, tinatago nga kasi nila. Kung ibabalita nila kung gaano kaseryoso yan, doon naman kayo mayayari. Doon na kayo matatakot. Diba? Not to cause panic nga eh. Kaya nga syempre, magiging maingat sila. At titirahin talaga ng mga yan yung mga nagpo-false information. Well, ako, faith healer ako. Faith healer ako. Diba? Hindi naman porket faith healer ako diba? Alam nyo naman ang kagaya ko, ako bilang Jess Plus Witchcraft, napakaliit lang ng tingin ng tao sa akin. Kasi nga, di hamak albularyo lang ako. Yung tingin nila sa albularyo lang eh. Pero hindi pa nila ako nakikilala. Dawin nakilala nyo ako. Ito pa. Syempre, kung inyo-news nila yan, syempre matatakot kayo, di ba? So, what if i-keep quiet nila? What if kaya natin magkusap panic, matatakot ang tao dahil nga may trauma ang gawa nga ng COVID-19. Wag na lang muna nating i-broadcast yung ganyan na maraming namatay ganyan. Doon kayo mas matakot na wala kayong nababalitaan. Kasi hindi nyo alam kung gaano kaseryoso itong sakit na to. That's the reason. Ito yung reason kung bakit ko kayo binibigyan ng another content ngayon or another video or another babala. Because I don't want you to lose faith in our government. They're doing their best. This is beyond their control. Wala naman may kagustuhan nito eh. This is a virus, okay? Ito yung masasabi ko sa government natin o sa government kung saan man nagsimula itong virus na to. This is beyond their control. But, for example, konting about me lang ha. Konting about me lang. This is not gonna be about me. This is gonna be about you. Pero about me, konti lang. Ang maambag ko lang ay yung kapangyarihan ko. Ang mayaambag ko yung paniniwala sa akin ng tao na kaya ako magpagaling. Which is marami kasi ako napatunayan. Kasi kung peke ako, hindi ako ano. Tsaka marami pong mga professional doctors ang naniniwala sa mga isang kagaya ko. May mga kliyente po akong professional doctor na naniniwala sa akin. Actually, may mga professional licensed doctor at nurse po ako na medallion owner. Totoo yun. So, doon pa lang, di ba? Yun ang mayaambag ko. Kayo naman, syempre, ako immune ako sa ganyan. Hindi naman ako tatabla naman ganyan-ganyan eh. Syempre kayo, mga tao na kinakatakot ko, di ba? Natatakot talaga ako. Kilala niyo ako bilang medyo arrogant or medyo mayabang magsalita na walang kinakatakutan. But this time, it's time for me to step up a little bit ng konti. What I mean step up is, hindi naman step down sa pagiging strong and formidable and super Jess Plus Witchcraft. It's time to show my emotions that I really care about you guys. Because this time, a lot of people will gonna die. Sinabi ko na naman. It's either na maniwala kayo sa news, ay oo, napanood ko na yung Jess Plus Witchcraft niya, nagbabala. Totoo pala yung sinabi niya. So, ibig sabihin, maniniwala lang kayo pag nakita nyo na sa TV. Paano kung hindi nila i-broadcast yun? Paano kung para hindi na matrauma ang tao sa quarantine? Diba? Siyempre, marami ng mga negosyo ngayon. Ang mga negosyo ngayon nagsishrink. Alam nyo ba kaya, isa to sa sinasabi ko, na yung mga mayayaman ngayon ang kawawa. Babala ko yan ha, take my word for it. Yung mga mayayaman po ngayon, ang kawawa. Sila ang makakaranas ng dilema ngayon. Maniwala kayo sa akin. Maniwala po kayo sa akin. I-explain ko po ito sa susunod ko na video. Mas ano na to. Kung bakit sinasabi ng Jess Flores na, yun yung pangalawa kong babala sa inyo. About sa mga
ano bang tawag doon? Middle class, tapos yung, basta sabi, tawagin natin class A. Hindi naman yung mga, basta yun, yung mga mayayaman. Kayo ang pangalawa kong babala. Siyempre, ito hint lang. Siyempre, magkaka-pandemic, di ba? Magkaka-pandemic ng patago. So, siyempre, Nipah virus na to, matatakot ang tao. Di maglalabas. Kasi somehow mag-outbreak yan eh. Maraming, kasi hindi man ibalita yun sa tao, hindi man yung ibalita sa news, ipopost ng tao yan. Maraming tao nag-update sa akin. Kaya nga yung Jessie Flores Witchcraft ko, na Facebook ko, yun na po ang bagong news ng TV. Dahil never ako naglabas ng fake news. Lahat po ng sinabi ko bilang hula ay nagkakatotoo. Wala po akong sinabi na hindi nangyayari. Mga matatagalan, pero somehow mangyayari at mangyayari pa din. Tamo nga to, 2 years ko nang babala. Oh. At least marami na ako naligtas. Meron akong 50k followers na naliligtas ko. So kayo naman, syempre, ito hint ko lang, yun nga, magkakaroon ng pandemic. Yung mga mayaman na nagbi-business, sila yung mga syempre, ang tao, di ba? Halimbawa lang Halimbawa, mall, di ba? May maliit na, o kaya sino mang businessman na may mga restaurant or basta negosyo. Nilalahat ko na lahat ng mga may negosyo ngayon. Syempre, ang tao matatakot, na. Gagets nyo naman, di ba? Syempre, pag walang tao sa labas, walang bibili, walang kakain, walang mamimili, walang magsha-shopping. Iwas na. Yun yung sinasabi ko. Na yung naranasan na dilema ng mga mayaman at mahihirap nung panahon ng pandemic ng 2020 hanggang 2023, mayayaman lang po ang magdudusa ngayon 2026. Can you help them? Can I help them? Of course. Kung iniwala sila sa akin, kung gusto nila. It's not for me to say. Diba? Yun lang. Yun yung babala ko ngayon sa inyo. So, yun. I just want you to be careful. I just want to say na I really, really love doing my job as a faith healer, na marami akong tutulong nagbabala. At natutuwa ako na kahit pa paano may mga tao naniniwala sa akin. Diba? Kahit pa konti-konti lang, at least may naniniwala, diba? At least may nababalahan tayo. My content is not about me. For the past 5 years na nagsimula ako noong 2020, nung sumibol kasi ako ng pandemic, diba? Ayun. Pangalalang tao, it's all about me. Mga flex ko, mga feedback ko ng mga tao na naghirap na napayaman ko, yung mga tao na 50-50 na, halos malubog na sa utang sa kaka-ospital. Tapos ako lang pala yung makakapagpagaling, medalyon ko lang pala. Yung sa lahat ng tulungan ko. Flex lang ako ng flex ng mga post ko. But it's not about me, it's about you people. Patunay kasi yun na talagang hindi ko kayo ipapahiya at hindi sayang yung pagiging kliyente nyo sa akin. So, paulit-ulit na po ako nagbabala at hindi po ako mapapagod because I care. That's it, yun lang. Wala Sino ba naman ang hindi patulugin, di ba? Tutulog ka, sarap tulog mo, tapos gigisingin ka ni God. Kung ano-ano mga ilalagay niya sa panaginip mo. Hindi na panaginip, bangungot na Well, at least yung mga napapanaginipan ko, hindi niya ako pinahiya. Nagkatotoo, di ba? Ang ayoko lang, magkatotoo din yung mga maraming mamatay. Yun ang ayoko mangyari. So take my word for it and please don't challenge God. Don't challenge God. He is almighty. He will love you, eternal love. Diba? He's forgiving. But also, eternal fire will await you if you disobey Him. Or if you don't believe in Him. So ako naman, siyempre, kayong mga tao, kayong humanity kayo, diba? Huwag na kayong mag-fail. Nung nangyari kay Moises, diba? Nangyari kay Noah, yung nangyari kay Jesus, nung nangyari sa mga disciples niya, kung sino-sino nang pinadala ng tao,
ay sino-sino nang pinadala ni God na kinausap niya, tas sasabihin ng tao, baliw. Eh ako naman, syempre, in-expect ko rin, walang maniniwala sa akin. Kasi lahat talaga ng kausapin ng Panginoon at nireveal mo yan sa tao, ang sasabihin talaga ng tao sa'yo, baliw ka. Kaya nga ba sinasabi, God works in mysterious ways. Ay ako, ayokong ano yun. Ayokong isugal yun. Buti nga, hindi niya ako intusang gumawa ng barko eh. Alam ko sa paggawa ng ark, di ba? Huwag naman. Ito, pandemic. Ano naman to eh. Hindi man kayo uulanin, babahain, hindi nyo na kailangan ng bangka. Sakit naman ngayon, pero come on, play.